Katatapos ko lang magpakulo ng tubig, magtitimpla muna ako ng kape. Pupunta kasi ako sa kabilang lote. Tingnan ko kung may pwede ng saging tibain. Kasi nung December, may saging na kasi yung malapit ng tibain. Kaya babalikan ko ngayon kung may maabutan pa ako. Meron din kasi nangunguha kahit hindi sa kanila. Kaya kung maabutan ko lang kung sino ang nangunguha, hahamunin ko talaga siya ng showdown. Akala nyo away ha? Hindi naman akong ganun. At saka dayo tayo dito, mahirap na. Maganda pa rin yung mabait, walang kaaway. Kanina pa ako salita ng salita hanggang ngayon di pa ako tatapos magtimpla. Hindi nga pala ako kakain muna ngayon ng kanin para makapunta ako sa kabilang lote. Kung kakain pa ako ng kanin sigurado matatangalian ako. Kaya ito munang umagahan ko, cookies at saka kape. Hindi rin kasi pwede lumakad ako walang laman ang tiyan ko. Kasi bumalik na naman ang ulcer ko. Nung nakaraang linggo kasi nakalimang panginas ako. Tanghali na kasi ako nakakain kaya bumalik na naman ang ulcer ko. Doon kasi nag-umpisa na buhay na naman. Wala na sana yun. Kaya kayo mga kadayo, huwag kayong papagutong, mahirap yung may nararamdaman. Napansin niyo ba mga kadayo yung damit ko butas-butas? Komportable kasi ako dyan. Malamig kasi sa balat, masarap siya isuot. Dito na nga pala, pinapapa ko na yung cookies at napalingon pa ako. Parang may tumawag kasi sa akin, narinig ko pogi. Baka guni-guni ko lang yun. Yung pala aso ang tinatawag. Aso ba ako? Dito pinagpapawisan na ako. Nasolve kasi ako sa kape at cookies. Kaya napaikot ako dito habang nagpapainin ako sa kinain ko. At dito papunta na ako sa kabilang lote. Nagpalit pala ako ng damit kasi maraming lamok doon. Mahirap na magpakagat ng lamok sa panahon ngayon. Marami pa namang lugar dito sa Palawan na may dinggi. Maiba nga pala ako. Bago ko pala makalimutan mga kadayo, shoutout ko si Noriel Montes. Maraming salamat sa panonood. Dito na nga pala ako mga kadayo sa kabilang lote. Yung mga saging pala nakikita nyo, lahat yan sa kanila, sa asawa ko. Kaya dito nagtitingin-tingin ako ng mga saging kung mayroon makukuha. Puso lang nakita ko kaya kumuha ko ng panungkit. At least may magugulay ako. First attempt, sablay. Pangalawa, sablay pa rin. Pangatlo, sablay pa rin. Hay nako, kung kailan hindi ko na-record tsaka nahulog. Ayaw ng puso masama sa vlog. At dito nilagay ko muna sa tabi. Nakita ko pala dito yung kasoy marami ng bulaklak. Kaya lumapit pa ako sa may puno. Pero habilin sa akin ng asawa ko wag daw ako magpunta sa masukal. Nilapitan ko lang yung mga bulaklak para makita nyo. Ganyan ang itsura niya sa malapitan. Ang mga puno kasi ng kasoy dito may mga bulaklak na marami. Yung iba nga may mga buto na. Sa mga hindi pala nakakalam, dito pala sa Palawan maraming kasoy. Lalo na yung kasoy nuts. Mahal nga lang. Yung 1,000 mo 1 kilo lang yan. Kung makikita nyo sa taas ang daming bulaklak. Sigurado pagdating ng asawa ko, lilinisan namin dito. Kasi naglalaglagan yan pag may mga buto na. Pandadamputin mo na lang. Yung puno pala na kasoy, nag-iisa lang pero malaki. At dito nakakita ako ng pangalawang puso. Sinisipat-sipat ko pa kung paano ko makukuha kasi mataas. Ang problema nga lang hindi ko na-record, nasa babaan na. Pansin ko yung mga puso hindi nagpa-record, walang pakisama sa akin. At dito nakauwi na ako, medyo tanghali na. Ang dami ko pang gagawin, ang hirap talaga mag-isa ka lang, nagre-record ka pa. Pero okay lang, dito naman ako masaya sa pagbablog. Napansin yung mga kadayong damit ko, nag-change outfit na naman ako. Yan kasing damit masarap talaga isuot, it feels me comfort. Di ba naka-English pa ako? At dito nilalagay ko na yung puso ng asin. Konting lamas-lamas para lumabas yung katas at mapigaan na. Maliban sa ginataang puso mga kadayo, ano pang masarap na luto sa puso ng saging? Kasi ang alam ko lang talaga ginataan lang o kaya ginisa. Tapos nilagyan ng sardinas. Wow, kasabor. Alam mo yun mga kadayo yung kasabor? Kumbaga sa Tagalog, kasarap. Masarap. Yan ang salita ng kuyunin. Hindi pa nga ako marunong magkuyunin eh. Nahihirapan ako. At dito nagigisa na ako. Inigisa ko na yung bawang at saka loya. Tapos nilagay ko na yung puso. Malakas pala yung pagkakapiga ko, ang tigas. Hinalo-halo ko muna at ibinuhos ko na yung gata. At yan ang magpapasarap sa gulay nating puso. Nadamihan ko ata yung tubig yung gata. Pero okay na yan, kisa wala. Ito nga pala yung isdang binigay sa akin, ningning. Buti na lang may halong isda. Makadagdag pa sa lasa ng gulay ko. 3 palang binigay sa aking isda, 1 buo at 2 hiwa. Munti ko na makalimutan yung malunggay, buti na lang may malapit sa amin. Kaya kumuha ako at binilisan ko na lang para may mahalo. At sa wakas natapos din ang paghihirap ko, makakain din ako. Diyan sa totoo lang, gutom na ako dyan. Binibilisan ko na ngay para makakain na ako. Hindi ko pinakita dyan ang oras pero tanghali na yan. Pang umagahan ko 11 or 11:30. Tara mga kadayo, kain. Siguro kung hindi ako nakapagkape at nakakain ng cookies, sigurado sasakit na naman ang tiyan ko. Pagdating ko nga kanina galing sa kabilang lote, kumain na naman ako ng cookies kasi sumasakit ang tiyan ko. Kung umabot ka pala mga kadayo sa part na to, maraming salamat. Isa ka ng certified na kadayo.